Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga mahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang muling nakikinig sa aming channel. Ngayong araw, isang kwento ang aming ihahandog na tiyak na magpapabilis ng tibok ng inyong mga puso at magpapaalab sa inyong mga damdamin. Sabi nila, ang pag-ibig ay parang isang matatag na pundasyon ng bahay. Ngunit paano kung ang mismong taong katuwang mo sa pagbuo nito ang siya ring lihim na naggigiba sa mga haligi nito? Gaano kasakit ang malaman na ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong buhay ay siya palang magdadala sa iyo sa rurok ng kapahamakan? Halina't simulan natin ang kwento ng pagbangon at pagpapakitang gilas ni Luntian. Ang bawat sulok ng Hacienda Malaya ay nababalot ng liwanag at halimuyak ng mga sariwang bulaklak. Ngayong gabi, ang hangin sa Surigao ay tila nakikisama sa pagdiriwang ng ika-10 anibersaryo ng kasal ni Luntian at Lakan Silang. Sa gitna ng malawak na garden, kumukuti-kutitap ang mga mamahaling chandelier na nakasabit sa mga sanga ng matatandang puno ng acacia. Suot ang isang pasadyang gown na kulay esmeralda, na ayon sa mga bisita ay sadyang bumagay sa kanyang pangalang Luntian. Banayad nang ngumingiti ang babae habang kinakamayan ang mga maimpluwensyang tao sa probinsya. Siya ang larawan ng isang matagumpay na asawa. Siya ang utak sa likod ng paglago ng kanilang negosyo, habang si Lakan naman ang nagsilbing mukha nito. Luntian, napakaganda mo ngayong gabi. Siguradong ikaw ang pinakamasayang babae sa mundo. Bati ng isang kaibigan. Salamat. Wala na nga siguro akong mahihiling pa. Sagot niya nang may kasalong ligaya sa mga mata. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na kahon. Isang mamahaling relo na may nakaukit na mensahe sa likod. Para sa lalaking nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng habang buhay. Balak niyang ibigay ito pagkatapos ng nakatakdang talumpati ng kanyang asawa. Umakyat si Lakan sa entablado. Gwapo ito sa kanyang suot na itim na tuksedo. Ang buhok ay maayos na naka-brushback at ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Kinuha nito ang mikropono at tumingin ng diretso kay Luntian. Isang dekada, panimula ni Lakan. Ang boses ay malalim at tila puno ng emosyon. 10 nating taon na binuo ang Hacienda Malaya. Luntian, ikaw ang aking katuwang, ang aking lakas, at ang aking buhay. Hindi ko mararating ang kinaroroonan ko ngayon kung wala ka sa tabi ko. Nagpalakpakan ng mga tao. Naramdaman ni Luntian ang init ng luha sa kanyang mga mata. Sa loob ng 10 taon, tinitiis niya ang pagod sa opisina, ang puyat sa mga papeles, lahat para sa pangarap nilang dalawa, para sa kanya. Ang bawat sakripisyo ay sulit dahil sa pagmamahal ni Lakan. Ngunit bago pa man matapos ang palakpakan, isang boses ang bumasag sa katahimikan mula sa likuran ng mga bisita. Lakan, itigil mo na ang kasinungalingang ito. Ang lahat ay napalingon. Ang mga security guard ay natigilan nang makita kung sino ang dumarating. Si Sariwa Agusan. Ang bunsong pinsan ni Luntian na itinuring na niyang parang tunay na kapatid. Gulo-gulo ang buhok ni Sariwa, maputla ang mukha, at ang kanyang mga mata ay mugto sa pag-iyak. Nakasuot siya ng isang manipis na puting bestida na tila hinahampas ng hangin. Mabilis siyang naglakad patungo sa gitna, sa harap mismo ng entablado kung saan nakatayo ang mag-asawa. Sariwa? Anong ginagawa mo rito? Bakit ganyan ang ayos mo? Takang tanong ni Luntian. Nilapitan niya ang pinsan, ang kamay ay handang umalalay. May nangyari ba? May masama bang nangyari sa bahay? Humarap si Sariwa kay Luntian, ngunit agad din itong umiwas ng tingin. Pagkatapos, tumingin siya kay Lakan na noon ay tila naging estatwa sa ibabaw ng entablado. Hindi ko na kayang itago ito, Ate Luntian. Hikbi ni Sariwa.
Hindi ko na kayang sikmurain ang panonood sa inyo habang alam kong may isang buhay na nakasalalay sa katotohanan. Napakunot ang noo ni Luntian. Anong sinasabi mo? Lumuhod si Sariwa sa mismong damuhan, sa harap ng maraming tao. Ang bawat hikbi niya ay naririnig sa buong garden dahil sa katahimikang bumalot sa paligid. Buntis ako, ate. Buntis ako. At sila ka ng ama. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Luntian. Ang hiyaw ng mga bisita at ang bulong-bulungan ay naging isang malabong ugong sa kanyang pandinig. Tumingin siya kay Lakan. Umaasang tatawa ito at sasabing isang masamang biro lamang ang lahat. Umaasang itatama nito ang maling paratang ng kanyang pinsan. Ngunit walang tawa, walang pagtanggi. Nakatayo lang si Lakan. Ang mga mata ay nakapako sa sahig. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom at ang kanina'y maamong muka ay napalitan ng isang ekspresyong hindi mabasa ni Luntian. Isang halong takot at pag-amin. Lakan, bulong ni Luntian. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sabihin mong hindi totoo ito. Lakan, tumingin ka sa akin. Hindi kumibo ang lalaki. Ang katahimikan nito ay tila isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa puso ni Luntian. Ang relo na hawak niya, ang kanyang regalo, ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Bumasag ang kristal nito sa semento tulad ng pagbasag ng kanyang mga pangarap. Doon ay muling nagsalita si Sariwa. Mas malakas, mas mapangahas. 3 buwan na, ate. Matagal na kaming may relasyon. Sinubukan kong lumayo, pero mahal namin ang isa't isa. Hindi ko kayang ipagkait sa anak ko ang kanyang ama. Ang galit na kanina'y nakakubli sa gulat ay biglang sumabog. Hindi na nakapag-isip si Luntian. Sa isang mabilis na galaw, itinaas niya ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Sariwa. Pak! Napalingon ang ulo ni Sariwa sa lakas ng tama. Ngunit bago pa man maitaas muli ni Luntian ang kanyang kamay para sa pangalawang pagkakataon, isang kamay ang humablot sa kanyang braso, isang mahigpit at masakit na hawak. Tama na, Luntian, sigaw ni Lakan. Nanlaki ang mga mata ni Luntian. Ang kanyang asawa, ang lalaking nangako na poprotektahan siya sa lahat ng dako, ay ngayon ay nakaharang sa pagitan nila ni Sariwa. Hawak ni Lakan ang kanyang braso nang may puwersa, habang ang kabilang kamay nito ay marahang inalalayan ang balikat ng nakaluhod na pinsan. Lakan, pinoprotektahan mo siya? Hindi makapaniwalang tanong ni Luntian. Siya ang nanira sa atin. Siya ang lumandi sa'yo. At ikaw ang nagtaksil sa akin sa mismong pamamahay natin. Sapat na, Luntian. Malamig na sabi ni Lakan. Wala na ang pagmamahal sa kanyang boses. Ang nakikita na lamang ni Luntian ay ang isang estranghero. Huwag mong saktan ng mag-ina ko. Buntis siya. Kailangan niya ng katahimikan. Mag-ina ko. Ang mga salitang iyon ang naging huling hantungan ng natitirang katinuan ni Luntian. Sa harap ng lahat ng kanilang mga bisita, sa harap ng mga kamera ng media na dumalo para sa anibersaryo, siya ay nilapastangan. Hindi lamang siya ipinagpalit, siya ay pinalitan sa gitna ng kanyang sariling tagumpay. Tumingin si Luntian sa paligid. Nakita niya ang mga mata ng mga tao. Awa, pangungutya, at kuryosidad. Nakita niya ang kanyang tapat na yaya na si ginhawa na tumatakbo patungo sa kanya. Ang muka ay puno ng pait. At doon, sa gitna ng liwanag ng mga chandelier at bango ng mga bulaklak na tila naging amoy ng nabubulok na bangkay, isang bagay ang namatay sa loob ni Luntian marikit. Ang mahiyaing asawa, ang mapagmahal na pinsan, ang tapat na babae, lahat sila ay naglaho. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lakan at pagkatapos ay kay Sariwa na ngayon ay nakasandal na sa dibdib ng kanyang asawa. Akala ninyo ay tapos na ito? Mahinang sabi ni Luntian, ngunit ang bawat salita ay punong-puno ng lason. Akala ninyo ay nakuha na ninyo ang lahat? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi
Habang dahan-dahan niyang binabawi ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ni Lakan, pinunasan niya ang isang luhang pumatak sa kanyang pisngi, ang huling luha na ilalaan niya para sa kanila. Ngayong gabi, Lakan. Sariwa, binigyan ninyo ako ng dahilan para sunugin ang lahat ng itinayo nating dalawa at sisiguraduhin kong wala kayong matatanggap kahit na abo. Tumalikod si Luntian at naglakad palayo sa entablado. Taas noo sa gitna ng bumubulong na karamihan. Ngunit sa bawat hakbang niya, isang plano ang dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan. Isang plano na hindi lang kukuha sa lahat ng mayroon si Lakan, kundi maglalagay sa dalawa sa impyernong sila mismo ang gumawa. Ang gabi ay tila hindi na matatapos sa loob ng Hacienda Malaya. Ang kaninang makulay at maliwanag na garden ay balot na ngayon ng kadiliman, at ang tanging naririnig na lamang ay ang huni ng mga kuliglig na tila nanunukso sa katahimikan. Sa loob ng malawak na master bedroom, nakatayo si Luntian sa harap ng bintana. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay hindi na ang masayang asawa kanina. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng may sugat sa puso na nagsisimula nang magmantsa sa kanyang buong pagkatao. Pabalasbas na bumukas ang pinto. Pumasok si Lakan, hindi man lang nag-abalang kumatok. Wala na ang tuksedo nito, tanging ang puting polo na lamang na nakabukas ang unang 2 butones. Wala ring bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Sa halip, ang dala niya ay isang mapangahas na awtoridad. Hindi pa tayo tapos mag-usap, bungad ni Lakan. Naupo siya sa dulo ng kama, ang kamang 10 taon nilang pinagsaluhan. Hindi lumingon si Luntian. Anong gusto mong pag-usapan, Lakan? Ang katotohanan na ang pinsan ko ang pinili mong anakan? Huwag mong baluktutin ng kwento, Luntian. Malamig na sagot ng lalaki. Nangyari na ang nangyari. Buntis si Sariwa. At hindi ko siya pwedeng pabayaan. Hindi ko pwedeng pabayaan ang magiging anak ko. Humarap si Luntian. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pait. At ako? Paano naman ako na asawa mo? Paano ang 10 taon natin? Tumayo si Lakan at lumapit sa kanya. Ang distansya nila ay sapat na para maamoy ni Luntian ang alak sa hininga nito. Ngunit mas masangsang pa rito ang kawalang hiyaang namumutawi sa kanyang bibig. Maghiwalay na tayo. Mag-file tayo ng annulment, diretsahang sabi ni Lakan. Pero hindi ako aalis ng walang dala. Gusto ko ang kalahati ng Hacienda Malaya. Gusto ko ang kalahati ng lahat ng assets ng kumpanya. Halos mabulunan si Luntian sa narinig. Ang kalahati? Lakan. Alam nating dalawa na ang puhunan sa negosyong ito ay galing sa pamilya ko. Ako ang nagpagod para lumago ito habang abala ka sa pakikipag-socialize sa mga kliyente. Pero pangalan ko ang nasa mga dokumento bilang CEO. Pagpapaalala ni Lakan ng may nakakaasar ng ngiti. Kailangan ni Sariwa ng maayos na buhay. Kailangan ng anak ko ng isang tahanan na karapat-dapat sa isang silang. At sa ayaw at sa gusto mo, kalahati ng lupang ito ay mapupunta sa akin. Wala kang hiya, bulong ni Luntian. Mas wala kang hiya kung hahayaan mong lumaki ang pamangkin mo na walang kinabukasan. Balik ni Lakan. At isa pa, simula ngayong gabi, dito na matutulog si Sariwa sa kwartong ito. Masela ng pagbubuntis niya at kailangan niya ng pinakamalambot na kama at pinakamagandang aircon. Doon ka na muna sa guest room sa ibaba. Tila sinampal muli si Luntian, ngunit sa pagkakataong ito, hindi pisikal ang sakit. Ito ay ang pag-agaw sa kanyang teritoryo, sa kanyang dangal bilang reyna ng tahanang iyon. Pinalalayas mo ako sa sarili kong kwarto. Pansamantala lang naman, sabi ni Lakan, habang kinukuha ang mga gamit ni Luntian sa vanity table at pabalasbas na inilalagay sa isang maliit na bag. Sige na, Luntian, huwag na nating palakihin ang gulo. Mas makakabuti ito para sa lahat. Dala ang kaunting gamit at ang mabigat na dibdib. Lumabas si Luntian ng kwarto.
Nakita niya si Sariwa na nakatayo sa hallway. Suot ang isa sa mga mamahaling silk robe ni Luntian. Ang nangiti sa mga labi ng kanyang pinsan ay puno ng tagumpay. "Salamat sa kwarto, ate," bulong ni Sariwa habang dumadaan sa tabi niya. "Huwag kang mag-alala. Iingatan ko ang asawa mo." Hindi sumagot si Luntian. Naglakad siya pababa patungo sa guest room, ngunit hindi siya doon dumiretso. Sa gitna ng gabi, pumasok siya sa silid-aklatan, ang opisina ni Lakan sa loob ng mansyon. Alam niyang may tinatago si Lakan. Alam niyang ang biglang tapang nito ay may pinagdidigahan. Sa loob ng madilim na opisina, tanging ang liwanag ng kanyang cellphone ang nagsilbing gabay. Hinalughog niya ang mga cabinet, ang mga folder ng kumpanya, at ang mga lumang resibo. Ngunit walang anuman doon, kundi ang mga karaniwang transaksyon. Hanggang sa mapansin niya ang ilalim ng mabigat na lamesang naranilakan. May isang bahagi doon na tila hindi pantay. Gamit ang isang letter opener, dahan-dahan niyang sinungkit ang isang maliit at nakatagong drawer. Click! Bumukas ang drawer. Sa loob nito ay may isang itim na folder at isang maliit na pouch. Nanginginig ang mga kamay ni Luntian habang binubuksan ng folder. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa galit. Sa loob ng folder ay mga resibo ng alahas, mga diamond necklace, mamahaling relo, at mga gintong pulseras. Lahat ng ito ay nakapangalan kay Sariwa Agusan bilang recipient. Ngunit ang pambayad? Ang pambayad ay galing sa Corporate Representation Fund ng kanilang kumpanya. Milyon-milyong piso ang kinuha ni Lakan mula sa kaban ng negosyo para lamang palamutian ang kanyang kabit. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit. Sa ilalim ng mga resibo ay may isang sulat kamay na kasunduan, isang promissory note kung saan isinangla ni Lakan ang isang malaking bahagi ng share ng Hacienda Malaya sa isang pribadong nagpapautang para sa isang personal loan na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. "Ginamit mo ang pinaghirapan ko," bulong ni Luntian. Ang boses ay puno ng pait. "Ginamit mo ang pangalan ko para sa sarili mong kalayawan." Habang binabasa ang mga dokumento, isang kakaibang papel ang nakuha ng kanyang atensyon. Hindi ito dokumento ng kumpanya. Ito ay isang medical certificate mula sa isang fertility clinic sa ibang lungsod. May petsang 5 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahang binasa ni Luntian ang nilalaman nito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang paghinga ay tila tumigil. Hindi maari. Sa dokumentong yon, malinaw na nakasaad ang resulta ng pagsusuri kay Lakan Silang. Dahil sa isang komplikasyon mula sa isang aksidente noong kabataan niya, ang resulta ng kanyang sperm count ay 0. Azoospermia, infertility, isang mapait at nakakanginig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Luntian sa gitna ng kadiliman. Kung baog si Lakan, kaninong anak ang dinadala ni Sariwa? Sa gitna ng kanyang pagkagulantang, narinig niya ang mga yabag ng paa sa labas ng pinto. Mabilis niyang itinago ang mga dokumento sa loob ng kanyang damit at isinara ang drawer. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at ang anino ni Lakan ay sumilip sa dilim. "Anong ginagawa mo rito, Luntian?" Ang malamig na tanong ng kanyang asawa. Ang gabi ay tila isang piping saksi sa nagbabadyang unos sa loob ng Hacienda Malaya. Sa loob ng madilim na silid-aklatan, ang boses ni Lakan ay parang isang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan. "Anong ginagawa mo rito, Luntian?" Ulit ni Lakan. Habang dahan-dahang lumalapit, ang kanyang anino ay humahaba sa dingding, tila isang halimaw na handang lumamon. Mabilis na isiniksik ni Luntian ang mga dokumentong nakuha niya sa loob ng kanyang suot na silk robe. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang paghinga, kahit na ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hinarap niya ang asawa ng may pekeng katatagan. "Naghahanap ako ng librong mababasa," malamig na sagot ni Luntian. "Hindi ako makatulog sa guest room. Masyadong masikip, masyadong..."
Mapanghi ng kataksilan. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Lakan. Lumapit siya hanggang sa magtagpo ang kanilang mga mata. Huwag kang magmalinis, Luntian. Alam nating dalawa na hindi libro ang hinahanap mo rito. Ngunit wala ka nang makikita. Lahat ng sa akin ay sa akin na. Mas mabuting bumalik ka na sa ibaba bago ko pa makalimutan na naging asawa kita. Hindi sumagot si Luntian. Nilagpasan niya si Lakan nang hindi kumukurap. Bit-bit ang lihim na hawak niya. Sa labas ng pinto, sa gitna ng madilim na hallway, isang matandang bulto ang naghihintay. Dito nagsisimula ang pananaw ni Ginhawa, ang matandang yaya na halos doon na tumira sa hasyenda simula ng isilang si Luntian. Mula sa anino ng malaking poste, pinanood ni Ginhawa ang paglabas ni Luntian mula sa silid-aklatan. Nakita niya ang panginginig ng mga balikat ng kanyang alaga, ang batang iniingatan niya, ang babaeng itinuring na niyang sariling anak. Nadurog ang puso ni Ginhawa. Ang Hacienda Malaya na dati ay puno ng tawanan ay tila naging isang malaking libingan ng mga pangarap. Iha, mahinang tawag ni Ginhawa habang nilalapitan si Luntian. Agad na napalingon si Luntian. Ang mga mata ay puno ng takot na agad ding napalitan ng pait ng makilala ang yaya. Ginhawa, bakit gising pa kayo? Paano ako matutulog, anak? Kung alam kong ang puso mo ay nagdurugo. Gabay ni Ginhawa sa braso ni Luntian patungo sa maliit na guest room sa ibaba. Nang makapasok sila sa kwarto, agad na isinara ni Ginhawa ang pinto. Naupo si Luntian sa dulo ng kama. Ang kanyang muka ay ibinaon niya sa kanyang mga palad. Doon, sa harap ng tanging taong pinagkakatiwalaan niya, ay dahan-dahang gumuho ang kanyang pader. Nana, ang sakit. Hikbi ni Luntian. 10 taon. 10 taon akong naging tapat. Akala ko, sapat na ang pagmamahal ko para punan ang lahat ng pagkukulang namin. Pero sa pinsan ko pa, sa sarili kong dugo. Haplos-haplos na ginhawa ang likod ni Luntian. Ang kanyang muka ay bakas ang matinding pagmalasakit. Makinig ka sa akin, Luntian. Ang pagtataksil na ito ay hindi bunga ng pagkukulang mo. Ito ay bunga ng kanilang kasakiman. Huminto si Ginhawa. Tila nagdadalawang isip kung itutuloy ang sasabihin. Ngunit sa nakita niyang pambabalasubas ni Lakan kanina sa party, alam niyang kailangan ng malaman ng kanyang alaga ang buong katotohanan. Iha, matagal ko na silang napapansin. Panimula ni Ginhawa sa mahinang boses. Noong mga nakaraang buwan, kapag wala ka sa hasyenda dahil sa mga meeting mo sa Maynila. Nakikita ko silang dalawa, sa silid-aklatan, sa likod ng garden, kahit sa kusina kapag tulog na ang lahat. Napaangat ang ulo ni Luntian, ang mga mata ay naniningkit. Ano? Bakit hindi ninyo sinabi sa akin, Nana? Natatakot ako, anak. Natatakot ako para sa'yo. Malungkot na paliwanag ng matanda. Nakita ko kung gaano mo kamahal si Lakan. Nakita ko kung paano mo ipinagtatanggol si Sariwa sa lahat. Akala ko, panandalian lang ang kahibangan nila. Pero lumala. Luntian. Minsan, narinig ko silang nag-uusap sa library. Pinagtatawanan nila ang iyong pagiging abala sa negosyo. Sabi ni Sariwa, habang nagpapakahirap ka sa opisina, sila naman ang nagpapakasaya sa loob ng mansyon mo. Ang bawat salita ni Ginhawa ay tila isang patak ng asido sa sugat ni Luntian. Ang imahe ng kanyang asawa at pinsan na pinagtatawanan siya sa likod ng kanyang likuran ay nagpadagundong sa kanyang galit. At ang pagbubuntis ni Sariwa? Tanong ni Luntian, ang boses ay matigas na ngayon. Umiling si Ginhawa. Iyan ang hindi ko matukoy, anak. Noong nakaraang buwan lang ay nakita ko si Sariwa na may kausap na ibang lalaki sa may gate ng hasyenda. Isang lalaking hindi ko kilala, ngunit tila napakalapit din sa kanya. Umiiyak si Sariwa noon at may iniabot na sobre ang lalaki. Tumayo si Luntian, pabalik-balik na naglalakad sa loob ng masikip na kwarto.
Ang impormasyong nakuha niya sa opisina ni Lacan tungkol sa infertility nito at ang revelasyon ni Ginhawa ay nagsisimulang mabuo bilang isang malaking palaisipan. Ginagamit nila ako, Nana. Ginagamit nila ang hasyenda para sa sarili nilang interes, bulong ni Luntian. At ang batang iyan, kung totoo mang buntis si Sariwa, sisiguraduhin kong hindi si Lacan ang ama. May isa pa akong dapat ibigay sa'yo, Luntian, sabi ni Ginhawa habang may kinakalkal sa loob ng kanyang bulsa. Noong isang linggo, habang naglilinis ako sa ilalim ng lamesa ni Lacan, may nakita akong nahulog na maliit na bagay sa likod ng basurahan. Akala ko ay basura lang, pero nung pulutin ko, mukhang mahalaga. Inilabas ni Ginhawa ang isang maliit na itim na USB drive. Hindi ko alam kung anong laman yan, anak, pero alam kong galing iyan sa mga lihim na itinatago ng iyong asawa. Wika ni Ginhawa habang inilalagay ang USB sa palad ni Luntian. Gamitin mo ito para protektahan ang iyong sarili. Huwag kang papayag na tapakan nila ang dangal mo ng ganoon na lamang. Tiningnan ni Luntian ang maliit na USB. Ito na siguro ang susi na magbubukas sa lahat ng pintuan ng kasinungalingan sa loob ng mansyong ito. Ang pagmalasakit ni Nana Ginhawa ang nagbigay sa kanya ng huling lakas na kailangan niya para lumaban. Salamat, Nana, bulong ni Luntian habang niyayakap ang matanda. Pangako, hindi na nila ako kailanman maiisahan muli. Nang lumabas si Ginhawa sa kwarto, naiwan si Luntian na nakatitig sa USB. Ang kanyang isipan ay mabilis nang tumatakbo. Bukas, pupunta siya sa lungsod. Bukas, kakausapin niya ang tanging tao na alam niyang makakatulong sa kanya na pabagsakin ang imperyo ni Lacan Silang. Ngunit bago yon, kailangan niyang makita kung ano ang itinatago ng USB na ito. Isang katotohanan na maaaring magpabago sa takbo ng laban o kaya ay magdala sa kanya sa mas madilim pang kailaliman. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang laptop. Ang kamay ay nanginginig habang isinasaksak ang USB. Ang screen ay umilaw at isang folder ang lumitaw na may pamagat na Proyekto Malaya. Sa loob ng folder ay hindi mga dokumento ng negosyo ang bumungad sa kanya, kundi mga video clip at recording na kailanman ay hindi niya inasahang makikita sa ilalim ng bubong ng Hacienda Malaya. Ang liwanag mula sa screen ng laptop ay tumatama sa aking mukha, tila isang malamig na sulyap sa gitna ng madilim at masikip na guest room. Ang hanging nanggagaling sa lumang electric fan sa sulok ay hindi sapat para pawiin ang lagkit ng pawis sa aking noo o ang bigat na tila nakadagan sa aking dibdib. Nanginginig ang aking daliri habang nakiklik sa mga folder na nasa loob ng USB na ibinigay ni Nana Ginhawa. Ang pamagat na Proyekto Malaya ay tila isang malaking insulto. Malaya. Isang salitang binuo namin ni Lacan nang itayo namin ang hasyenda na ang ibig sabihin ay kalayaan mula sa hirap. Ngunit sa mga file na nakikita ko ngayon, ang kalayaang iyon ay para lamang sa kanya. Isang kalayaang nakabuo sa ibabaw ng aking mga sakripisyo. Binuksan ko ang unang folder. Mga spreadsheet ito ng mga transaksyon sa bangko na hindi kailanman dumaan sa aming accounting department. Nanlalamig ang aking buong katawan habang binabasa ang mga numero. Milyon-milyong piso ang kinuha ni Lacan mula sa pondo ng mga manggagawa. Ang perang inilaan ko para sa bonus at insurance ng mga magsasaka sa hasyenda. Ang mga representation expenses na nakatala sa aming opisyal na libro ay pawang mga kasinungalingan. Sa dokumentong ito, ang tunay na destinasyon ng pera ay mga kasino sa lungsod at mga underground gambling din. Sinugal mo ang pawis ng mga tao, Lacan. Bulong ko sa dilim. Ang bawat numero sa screen ay tila isang patak ng dugo mula sa mga taong nagtitiwala sa amin. Ngunit hindi doon nagtatapos ang lahat. Sa ilalim ng mga record ng sugal, nakita ko ang isa pang subfolder,
AG Family. Agusan. Ang pamilya ni Sariwa. Binuksan ko ang mga scanned deposit slips. Buwan-buwan, nagpapadala sila ng malaking halaga sa mga magulang ni Sariwa sa probinsya. Ang mga magulang ni Sariwa na laging humihingi ng tulong sa akin para sa panggamot. Ang mga tito at tita ko na niyakap ko noong mamatay ang aking mga magulang, sila ay binabayaran ni Lakan para manahimik. Binili niya ang kanilang katapatan gamit ang perang ninakaw niya sa akin. Habang binabasa ko ang mga mensahe sa pagitan ni Lakan at ng tatay ni Sariwa, naduwal ako sa sobrang pagkamuhi. Alagaan mo ang anak ko, Lakan. Sisiguraduhin naming hindi malalaman ni Luntian ang tungkol sa inyo. Ang nakasulat sa isang screenshot ng chat. Ang buong pamilya ko, ang pamilyang itinuring kong kanlungan, ay nagkaisa para lokohin ako. Pinagtulungan nila akong itumba habang nakatalikod ako at nagpapakahirap para sa kanila. Dahan-dahan kong inilabas ang mga papel na nakuha ko kanina mula sa lihim na drawer ni Lakan sa silid-aklatan. Pinatong ko ang mga ito sa tabi ng laptop. Ito ang mga piraso ng papel na pinunit-punit at itinago sa madilim na sulok. Tila mga bangkay na ayaw niyang muling mabuhay. Inayos ko ang mga piraso, tila isang jigsaw puzzle ng aking sariling kamatayan. Nang mabuo ko ang dokumento, ang logo ng isang sikat na fertility clinic sa Maynila, ang bumungad sa akin. Binasa ko ang bawat salita, ang bawat terminong medikal na tila mga hatol ng kamatayan sa aking pagkatao bilang asawa. Patient name, Lakan Silang. Date of examination, May 14, 21. Diagnosis, obstructive azoospermia. Remarks, 0 sperm count due to previous physical trauma. Patient is clinically infertile. Permanent condition. Napahawak ako sa aking bibig para pigilan ang isang malakas na tili. Ang petsang nakasulat ay 5 taon na ang nakalilipas. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, hinayaan ako ni Lakan na sumailalim sa iba't ibang test. Hinayaan niya akong uminom ng kung ano-anong gamot, magpatingin sa iba't ibang doktor, at umiyak gabi-gabi dahil sa tingin ko ay ako ang may kulang. Hinayaan niya akong sisihin ang aking sarili kung bakit hindi kami magkaanak. At ang mas masakit, ngayong gabi, sa harap ng lahat ng tao, ipinagsigawan niya na buntis si Sariwa. Ipinagsigawan niya na magkakaroon na siya ng tagapagmana. Isang mapait at nakakangilabot na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Kung baog si Lakan, kung 5 taon na niyang alam na hindi siya kailanman magkakaroon ng anak, sino ang niloloko nila? Sariwa, ang aking inosenteng pinsan, ay nagdadala ng bata na hindi kay Lakan. At si Lakan, sa sobrang desperasyon niyang patunayan ang kanyang pagkalalaki at sa sobrang silaw sa pagkakataong makuha ang Hacienda Malaya, ay handang akuin ang anak ng iba para lamang palayasin ako sa sarili kong buhay. Ang galit na nadarama ko kanina ay biglang naging malamig. Isang klaseng lamig na hindi nanggagaling sa labas, kundi mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ang luntian na marupok at mapagmahal ay tuluyan ng nilamon ng dilim ng silid na ito. Hindi na ako iiyak. Ang bawat luha na inilaan ko sa kanila sa loob ng 10 taon ay sapat na para lunurin silang dalawa. Kinuha ko ang aking cellphone at hinanap ang isang numero na matagal ko nang hindi tinatawagan. Si Bailana Bukidnon, ang matapang na abogada na dati, ay kalaban ng aming pamilya sa lupa. Ngunit ang tanging tao na alam kong walang takot na lalaban sa kahit na sino, kahit pa sa isang silang. Attorney Bailana, bulong ko sa telepono nang sagutin niya ito sa kabilang linya. Luntian, bakit ka napatawag sa ganitong oras? Baka sanggulat sa boses ng matandang abogada. Kailangan ko ng tulong mo. Sabi ko, ang aking boses ay matatag at walang bahid ng emosyon. Gusto kong bawiin ang lahat. Gusto kong makita silang gapos sa hirap sa paraang hindi nila makakalimutan. Anong nangyari?
Tiningnan ko ang mga punit na papel ng medical record ni Lakan na nasa harap ko. Isang malupit na katotohanan ang hawak ko. Isang katotohanang papasabog sa mundong binuo nila sa ibabaw ng aking mga luha. Nalaman ko na ang lahat, attorney. Sabi ko habang dahan-dahang pinupunit ang larawan naming mag-asawa na nasa loob ng aking wallet. Nalaman ko na ang asawa ko ay hindi lang magnanakaw at taksil. Isa rin siyang dakilang tanga. Ibinaba ko ang telepono at muling tumingin sa screen ng laptop. Bukas, magsisimula ang pagbabago. Bukas, ang Hacienda Malaya ay makakatikim ng isang bagong uri ng pamumuno. Ngunit bago iyon, kailangan kong harapin ang susunod na hakbang ng kanilang dula-dulaan. Bukas, magsisimula si Sariwa sa kanyang pag-arte bilang maselan na buntis. At ako ang magiging pinakamahusay na tagapanood. Isang tagapanood na alam na ang dulo ng palabas. Hinawakan ko ng mahigpit ang papel na nagpapatunay na baog si Lakan. Ito ang aking alas. Ito ang sandatang puputol sa leeg ng kanilang mga ambisyon. Sa gitna ng kadiliman, isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiti na hindi para sa kasiyahan, kundi para sa paparating na paghihiganti. Mag-enjoy kayo habang kaya ninyo pa. Lakan. Sariwa. Bulong ko. Dahil sa bawat araw na lumilipas, mas malapit na kayo sa bangin na ako mismo ang magtutulak sa inyo. Nagliliwanag ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng master bedroom ng Hacienda Malaya. Idinilat ni Sariwa ang kanyang mga mata at marahang hinaplos ang telang seda ng mga sapin sa kama. Ang malambot at mamahaling tela na dati ay para lamang sa kanyang ate Luntian. Huminga siya ng malalim, ninilalasap ang bango ng lavender at tagumpay. Sa tabi niya, wala na si Lakan. Ngunit ramdam pa rin niya ang init ng iniwan nitong puwang. Napangiti si Sariwa. Sino ang mag-aakala na ang maliit na probinsyanang tulad niya na laging nakadepende sa awa ng pinsan ay siyang reyna na ngayon sa silid na ito? Ngunit biglang naalala ni Sariwa ang kanyang papel. Kailangan niyang maging maselan. Kailangan niyang maging mahina. Lakan, tawag niya sa mahinang boses kahit alam niyang nasa banyo na ang lalaki. Pinilit niyang magmukhang maputla nang lumabas si Lakan na nagpapatuyo ng buhok. Gising ka na pala, mahal. Lumapit si Lakan at hinalikan siya sa noo. Kumusta ang pakiramdam mo? May masakit ba? Nahihilo ako, Lakan. Parang umiikot ang paligid. Pagsisinungaling ni Sariwa habang humahawak sa kanyang tiyan. At parang gusto ko ng sariwang prutas, pero gusto ko iyong galing sa dulo ng taniman. At gusto ko si Ate Luntian ang maghanda. Sandaling natigilan si Lakan. Sariwa, alam mong mainit pa ang ulo ni Luntian. Baka kung anong mangyari. Lakan, sabi ng doktor, kailangan kong maging masaya. Pagputol ni Sariwa, ang kanyang boses ay naging paos at tila malapit ng maiyak. Ito lang ba ang hiling ng anak mo? Hindi mo pa maibibigay? Natatakot lang naman ako na baka may ibang gumawa. Baka hindi malinis. Si ate lang ang pinagkakatiwalaan ko pagdating sa pagkain. Bumuntong hininga si Lakan. Ang pagiging desperado nitong magkaroon ng anak ang naging pinakamabisang sandata ni Sariwa. Lumabas si Lakan ng kwarto at makalipas ang ilang minuto, narinig ni Sariwa ang malakas na pagtawag nito sa baba. Bakong. Sa ibaba, sa loob ng maliit na kusina, nakatayo si Luntian habang hawak ang isang tasa ng kape. Ang kanyang mga mata ay may maitim na bilog sa ilalim dahil sa puyat. Ngunit ang kanyang tindig ay tuwid na tuwid. Nang pumasok si Lakan, hindi man lang siya kumurap. Luntian, iakyat mo ng almusal? Si Sariwa sa taas. Utos ni Lakan. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit may halong pilit na awtoridad.
Gusto niya ng prutas at tsa, at gusto niya ikaw ang mag-ayos. Dahan-dahang ibinaba ni Luntian ang kanyang tasa. Tumingin siya kay Lakan, ang lalaking 5 taon nang alam na siya ay baog. Ngunit ngayon ay umaakto na, tila isang mapagmahal na ama sa anak ng iba. Gusto niyang pagsilbihan ko siya? Tanong ni Luntian. Ang boses ay kalmado, halos walang emosyon. Maselan ang pagbubuntis niya, Luntian. Intindihin mo na lang, sabi ni Lakan, hindi makatingin ng diretso sa asawa. Siya ang nagdadala ng tagapagmana ko. Ang batang yan ang magpapatuloy ng pangalan ng mga silang. Isang munting ngiti ang sumilay sa mga labi ni Luntian, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sige, kung yan ang gusto niya, ibibigay ko. Kumuha si Luntian ng isang tray. Maingat niyang hiniwa ang mga prutas. Binalatan niya ang bawat piraso nang may katumpakan na tila ba ito ang pinakamahalagang gawain sa mundo. Nagtimpla siya ng tsa, tinitiyak na ang temperatura ay tama lang. Pinanood siya ni Lakan mula sa pintuan, tila naguguluhan sa biglang paglambot ng kanyang asawa. Umakyat si Luntian patungo sa master bedroom. Nang pumasok siya, nakita niya si Sariwa na nakasandal sa mga unan, tila isang prinsesang naghihintay ng alay. Heto na ang hiling mo, Sariwa, sabi ni Luntian habang inilalapag ang tray sa bedside table. Tiningnan ni Sariwa ang tray ng may pangungutya. Masyadong makapal ang hiwa ng mangga, ate, at ang tsa, parang matabang. Timplahan mo ulit ako. Hindi kumibo si Luntian. Kinuha niya ang tasa at dahan-dahang hinalo ito sa harap ni Sariwa. Ang bawat tunog ng kutsara na tumatama sa porselana ay parang isang babala. Alam mo, Sariwa, simula ni Luntian habang nakatitig sa pinsan, ang pagbubuntis ay isang milagro, lalo na kung ang ama ay espesyal. Bahagyang natigilan si Sariwa, ngunit agad ding bumalik ang kanyang mapangahas na anyo. Totoo, ate, kaya nga laking pasasalamat ko kay Lakan. Binigyan niya ako ng buhay na hindi mo kayang ibigay sa kanya. Lumapit palalo si Luntian. Amoy na amoy ni Sariwa ang bango ng sabon ni Luntian, ngunit may kakaibang lamig na nanggagaling sa pinsan na nagpataas ng balahibo niya. Inilapit ni Luntian ang kanyang bibig sa tenga ni Sariwa. Sulutin mo ang bawat sandali, Sariwa. Kainin mo ang prutas, inumin mo ang tsa, matulog ka sa telang seda, bulong ni Luntian. Dahil ang bawat serbisyong ibinibigay ko sa iyo ngayon ay may katumbas na interes sa hinaharap. Anong sinasabi mo? Utal na tanong ni Sariwa. Pilit na itinatago ang kaba. Tumayo ng tuwid si Luntian at ngumiti. Isang ngiting puno ng pait at lihim na tagumpay. Sinasabi ko lang na bilang pinsan mo, gusto kong maging komportable ka bago dumating ang araw ng iyong panganganak. Dahil sa araw na yon, lahat tayo ay makakakuha ng nararapat para sa atin. Tiningnan ni Luntian ang tiyan ni Sariwa. Sa isip niya, nakikita niya ang mukha ng lalaking tinutukoy ni Nana Ginhawa, ang tunay na ama ng batang ito. Isang malaking kasinungalingan ang nakabalot sa tiyang yon, at si Lakan ay sadyang nagpapakatanga para maniwala. Enjoy it, cousin, huling sabi ni Luntian bago tumalikod at lumabas ng silid. Naiwan si Sariwa na nakatitig sa pintuan. Ang tsaa na hawak niya ay biglang naging malamig sa kanyang pakiramdam. May kung anong takot ang gumapang sa kanyang puso. Bakit hindi sumasabog sa galit si Luntian? Bakit tila mas naging mapanganib ang katahimikan nito kaysa sa kanyang mga sampal? Uminom si Sariwa ng tsa, ngunit ang lasa nito ay tila naging mapait sa kanyang dila. Ang hangin sa labas ng Hacienda Malaya ay tila naging mas mabigat sa bawat minutong lumilipas. Para kay Luntian, ang bawat sulok ng mansyong ito na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay, ngayon ay tila isang malaking hawla na puno ng mga ahas. Sa ilalim ng tirik na araw, nagpaalam siya kay Lakan na pupunta lamang sa bayan para mamili ng mga kailangan ni Sariwa. Isang dahilan na agad namang kinagat ng kanyang asawa dahil sa labis nitong pagkabulag
sa kalagayan ng kabit. Ngunit hindi sa palengke ang tungo ni Luntian. Sa halip, minaneho niya ang kanyang sasakyan patungo sa isang lumang gusali sa sentro ng lungsod, kung saan matatagpuan ang opisina ng isa sa pinakakinatatakutang pangalan sa mundo ng batas at negosyo sa Surigao, Banwa, si Attorney Bailana Bukidnon. Ang opisina ni Bailana ay hindi tulad ng mga modernong opisina sa Maynila. Ito ay puno ng mga dambuhalang cabinet na gawa sa nara, punong-puno ng mga makakapal na libro, at may amoy ng lumang papel at matapang na kape. Sa gitna ng silid, nakaupo ang isang babaeng may pilak na buhok, nakasuot ng salamin, at may mga matang tila nakababasa ng kaluluwa. Luntian marikit, bungad ni Bailana nang pumasok si Luntian. Hindi ito tumayo, ngunit ang awtoridad sa boses nito ay sapat na para mapatigil ang sinuman. Matagal na kitang hinihintay. Alam kong darating ang araw na mauunahan ng kasakiman ang katapatan sa loob ng iyong pamamahay. Naupo si Luntian sa harap ng abogada. Inilapag niya ang itim na USB at ang mga punit-punit na dokumento ng medical record ni Lacan sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang takot ay pinalitan na ng isang malamig na determinasyon. Gusto kong bawiin ang lahat, attorney? Diretsahang sabi ni Luntian. Lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng perang ninakaw niya, at ang dangal na tinapakan nila. Kinuha ni Bailana ang USB at isinaksak sa kanyang computer. Tahimik nitong binasa ang mga spreadsheet, tiningnan ang mga video, at sinuri ang bawat deposit slip na nakapangalan sa pamilya ni Sariwa. Habang tumatagal, lalong nagiging seryoso ang mukha ng matandang abogada. Magnanakaw siya, Luntian. Hindi lang taksil, kundi isang kriminal. Wika ni Bailana habang itinuturo ang screen. Ang paglipat ng pondo mula sa Corporate Representation Fund patungo sa kanyang personal na gambling accounts ay malinaw na kaso ng estafa at qualified theft. Maari nating ipakulong si Lacan sa loob ng mahabang panahon. Hindi sapat ang kulungan, attorney, sagot ni Luntian. Ang boses ay parang bakal. Gusto ko siyang makitang walang-wala. Gusto kong makita ang mukha niya kapag nalaman niyang ang tagapagmana na ipinagmamalaki niya ay isang malaking kasinungalingan. Iniabot ni Luntian ang medical record ni Lacan. Nang mabasa ni Bailana ang diagnosis na permanent infertility, isang maliit na nangisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang iyong alas, sabi ni Bailana. Sa ilalim ng batas, ang batang isisilang sa loob ng isang balidong kasal ay itinuturing na anak ng asawa. Ngunit sa dokumentong ito, may basehan tayo para i-challenge ang paternity ng bata. Kapag napatunayan nating hindi kanya ang bata, mawawalan siya ng anumang karapatan na gamitin ang pagbubuntis ni Sariwa para sa kanyang mga personal na hiling sa kumpanya. Ano ang kailangan nating gawin? Tanong ni Luntian. Kailangan nating kumilos ng mabilis bago niya maipatapon ang mga shares ng hasyenda, paliwanag ni Bailana. Magsasampa tayo ng petition for injunction para i-freeze ang lahat ng assets ninyo habang isinasagawa ang investigasyon sa financial fraud. Ngunit kailangan natin ng matibay na ebidensya na ang mga pirma mo sa mga loan documents ay peke. Sandaling natahimik si Bailana. May kinuha siyang isang folder mula sa kanyang drawer. Isang folder na kanina pa niya inihanda para sa pagdating ni Luntian. Inilabas niya ang isang dokumento na may selyo ng bangko. Luntian, may kailangan kang malaman. Ang boses ni Bailana ay naging mas seryoso. Hindi lang pondo ng kumpanya ang kinuha ni Lacan. Habang sinusuri ko ang mga record ng Hacienda Malaya nitong mga nakaraang araw bilang bahagi ng aking audit, may natuklasan ako. Nararamdaman ni Luntian ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ano iyon, attorney? Inilapit ni Bailana ang dokumento sa kanya. Ito ay isang mortgage contract para sa buong lupain ng Hacienda Malaya. Isang loan na nagkakahalaga ng 50 milyong piso.
3 buwan na ang nakalilipas, isinangla ni Lacan ang Hacienda Malaya sa isang pribadong korporasyon na ang may-ari ay isang dami lamang. Paliwanag ni Bailana. At tingnan mo ang bahaging ito. Itinuro ni Bailana ang huling pahina. Doon, sa itaas ng pangalan ni Luntian Marikit Silang, ay may isang pamilyar na pirma. Isang pirma na sa unang tingin ay mukhang sa kanya, ngunit may maliliit na pagkakamali sa bawat kurba ng letra. Peke ang pirma ko, bulong ni Luntian. Ang kanyang galit ay muling nag-alab. Oo, Luntian, pinirata niya ang iyong pagkatao para maisangla ang iyong kamanahan, sabi ni Bailana. At heto ang pinakamatindi. Ang loan na ito ay default na. Ibig sabihin, kapag hindi ito nabayaran sa loob ng susunod na 30 araw, ang buong Hacienda Malaya, ang iyong tahanan, ang iyong buhay, ay kukunin ng bangko at ililipat sa pangalan ng nagpapautang. Napahawak si Luntian sa gilid ng alamesa. Ang kanyang mundo ay tila muling nyanig. Akala niya ay alam na niya ang lahat. Ngunit mas malalim pa pala ang hukay na inihanda ni Lacan para sa kanya. At sino ang nagpapautang, attorney? Tanong ni Luntian. Ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Ang pangalan ng korporasyon ay Agusan Heights Development. Tugon ni Bailana. Napatayo si Luntian, Agusan, ang pamilya ni Sariwa. Hindi lang siya ipinagpalit ni Lacan. Unti-unti na rin nitong inililipat ang lahat ng pag-aari niya sa pamilya ng kanyang kabit. Gamit ang kanyang sariling pirma, pinapatay ni Lacan ang kanyang kinabukasan. Attorney, huwag na nating patagalin ito, sabi ni Luntian. Ang kanyang mga mata ay parang nagbabagang apoy. Gawin mo ang lahat. I-freeze ang lahat ng account. Ihanda ang mga kaso. At ang loan na yan, hahanap ako ng paraan para mabayaran o mapawalang bisa iyan. May plano ka na ba? Tanong ni Bailana. May darating na kaarawan si Lacan sa susunod na 2 linggo. Wika ni Luntian ng may malupit na ngiti. Gusto niyang maging magarbo ang pagdiriwang. Gusto niyang ipakita sa lahat ang kanyang bagong reyna at ang kanyang magiging anak. Ibibigay ko sa kanya ang gusto niya. Ibibigay ko sa kanya ang pinakamalaking stage para sa kanyang sariling pagbagsak. Tumayo si Luntian at kinuha ang kanyang mga gamit. Sa labas ng opisina, ang sikat ng araw ay hindi na nakakasilaw para sa kanya. Ito na ang huling araw na siya ay magiging biktima. Mula sa sandaling ito, siya na ang magiging mangangaso sa sarili niyang gubat. Habang naglalakad patungo sa kanyang sasakyan, isang text message ang natanggap niya mula kay Lacan. Luntian, nasaan ka na? Sabi ni Sariwa. Gusto raw niya ng saging na saba. Bilisan mo, nagugutom na ang anak ko. Tumingin si Luntian sa screen ng kanyang phone. Hindi siya nag-reply. Sa halip, binura niya ang message at mabilis na pinaandar ang sasakyan. Kumain ka lang, Sariwa, bulong niya sa hangin. Dahil sa bawat subo mo, mas lumalapit ang araw na isusuka mo ang bawat sentimong ninakaw ninyo sa akin. Nakatingin si Lacan Silang sa malawak na lupain ng Hacienda Malaya mula sa bintana ng kanyang opisina. Humitit siya ng mamahaling sigarilyo. Ang usok nito ay dahan-dahang lumulutang sa hangin habang ang isang mapangahas na ngiti ay nakapinta sa kanyang mga labi. Sa kanyang paningin, ang bawat puno ng niyog, ang bawat ektarya ng palayan, at ang bawat gusali sa loob ng lupain ay sa kanya na. Sa wakas, bulong niya sa sarili, sa akin na ang kahariang ito. Pakiramdam ni Lacan ay isa siyang henyo. Sino ba naman ang hindi mamamangha sa kanyang ginawa? Nagawa niyang isangla ang hasyenda gamit ang pirma ni Luntian nang hindi nito nalalaman. Nagawa niyang ilipat ang pondo ng kumpanya sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng Agusan Heights. At higit sa lahat, nagawa niyang pasunurin ang kanyang asawa. Nitong mga nakaraang araw, pinapanood niya si Luntian. Nakikita niya itong tahimik, sumusunod sa bawat hiling ni Sariwa at tila wala ng lakas na lumaban.
Para kay Lakan, ang katahimikan ni Luntian ay tanda ng pagkatalo. Akala niya ay tuluyan ng gumuho ang espiritu ng kanyang asawa mula nang malaman nito ang tungkol sa pagbubuntis ni Sariwa. Ang hina mo talaga, Luntian. Saulo ni Lakan sa kanyang isip. Masyado kang nabulag sa pag-ibig kaya hindi mo napansin ang patibong sa ilalim ng iyong mga paa. Bumukas ang pinto at pumasok si Sariwa na ngayon ay mas lalong naging mapangahas sa kanyang pananamit at kilos. Nakasuot ito ng isang mamahaling dress na binili gamit ang perang ninakaw ni Lakan sa kumpanya. Mahal, tawag ni Sariwa habang yumayakap sa likod ni Lakan. Naayos mo na ba ang listahan ng mga bisita para sa kaarawan mo? Gusto ko, nandoon ang lahat ng matataas na tao sa Surigao. Gusto kong makita nila kung sino na ang bagong reyna ng hasyenda. Hinarap siya ni Lakan at hinalikan sa noo. Huwag kang mag-alala, Sariwa. Ang birthday ko sa susunod na linggo ang magiging pinaka-engrandeng kaganapan sa probinsyang ito. Doon ko formal na ihahayag ang ating pagsasama. Doon ko ipapakilala sa lahat ang magiging tagapagmana ng mga silang. At si Ate Luntian? Tanong ni Sariwa nang may halong pangungutya. Hahayaan mo ba siyang manood lang sa isang tabi habang pinapalakpakan tayo? Hayaan mo siya, tawa ni Lakan. Gusto ko siyang nandoon. Gusto ko siyang makasaksi sa sarili niyang pagbagsak. Gusto kong makita niya na ang lahat ng pinaghirapan niya ay nasa kamay na nating dalawa. Sa isip ni Lakan, perpekto na ang lahat. Wala siyang kamalay-malay na ang bawat galaw niya ay binabantayan ni Luntian. Wala siyang ideya na ang medical record na itinatago niya ay nasa kamay na ng kanyang asawa. Para sa kanya, siya ang nanalo sa larong ito. Maya-maya ay narinig nila ang mahinang katok sa pinto. Pumasok si Luntian. Dala ang isang folder ng mga papeles. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay nakayuko. Isang imahe ng isang talunang asawa. Lakan, kailangan mo raw itong pirmahan para sa logistics ng hacienda, sabi ni Luntian sa mahinang boses. Lumapit si Lakan at kinuha ang folder ng may kayabangan. Mabuti naman at nagtatrabaho ka pa rin, Luntian. Akala ko ay puro pag-iyak na lang ang gagawin mo sa guest room. Hindi sumagot si Luntian. Tumingin lang siya sa paligid ng opisina na tila ba huling beses na niya itong makikita. Narinig ko ang pinag-uusapan ninyo tungkol sa party. Simula ni Luntian, ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Gusto mo ba talagang maging magarbo ang pagdiriwang na iyon, Lakan? Siyempre, sagot ni Lakan habang pumipirma sa papeles. Ika-40 kaarawan ko ito at ito ang simula ng bagong buhay ko kasama si Sariwa at ang anak namin. Kung ganoon, huminga ng malalim si Luntian at tumingin ng diretso kay Lakan. Hayaan mong ako ang mag-organisa ng lahat. Hayaan mong ako ang kumuha ng iha ng catering, ng mga bisita at ng programa. Napatigil si Lakan. Maging si Sariwa ay nagulat sa narinig. Ikaw? Bakit mo gagawin yun, ate? Tanong ni Sariwa nang may pagdududa. Dahil gusto ko nang matapos ang lahat ng maayos, sabi ni Luntian, pilit na pinapalabas ang lungkot sa kanyang mga mata. 10 taon tayong nagsama, Lakan. Bilang huling regalo ko sa iyo bago ako tuluyang umalis sa buhay mo, hayaan mo akong ibigay sa iyo ang pinaka-hindi malilimutang gabi ng buhay mo. Gusto kong umalis na alam kong maayos ang lahat. Nagkatinginan sina Lakan at Sariwa. Para kay Lakan, ito na ang huling patunay na sumuko na si Luntian. Sa kanyang paningin, ito ay isang paraan ni Luntian para makuha ang huling pabor o marahil ay isang huling pagtatangkang maging mabuting asawa para hindi siya tuluyang itapon. Sige, tawa ni Lakan. Ang kanyang kayabangan ay umabot sa sukdulan. Gawin mo ang gusto mo, Luntian. Ayusin mo ang lahat. Siguraduhin mong magarbo. Siguraduhin mong nandoon ang media
At siguraduhin mong ang bawat detalye ay perpekto para sa amin ni Sariwa. Pangako lakan, bulong ni Luntian, ang kanyang mga labi ay bahagyang kumurba sa isang misteryosong nangiti na hindi napansin ng dalawa. Ibibigay ko sa iyo ang isang gabing hinding-hindi mo malilimutan. Isang gabing tatatak sa kasaysayan ng Hacienda Malaya. Lumabas si Luntian ng silid. Nang makasara ang pinto, agad na naglaho ang lungkot sa kanyang mukha. Pinalitan ito ng isang malamig at matalim na tingin. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-text kay Attorney Bailana. Handa na ang entablado, Attorney. Ang biktima na mismo ang nag-imbita sa kanyang sariling pagbitay. Sa loob ng opisina, narinig ni Luntian ang malakas na tawa ni Lakan at ang malanding hagik-gik ni Sariwa. Nagdiriwang na sila sa isang tagumpay na sa katotohanan ay isang malalim na hukay na sila mismo ang naghukay. Sige Lakan, Sariwa, magsaya kayo, bulong ni Luntian habang naglalakad palayo. Dahil sa gabing iyon, hindi lang ang kaarawan mo ang ipagdiriwang natin. Ipagdiriwang din natin ang paglaya ko mula sa inyong dalawa. Ang bawat sulok ng Hacienda Malaya ay parang isang malaking entablado na dahan-dahang binubuo para sa isang huling pagtatanghal. Sa loob ng 3 araw, walang ginawa si Luntian kundi ang tumawag sa mga suppliers, makipag-usap sa mga caterers, at siguraduhin na ang bawat detalye ng ika-40 kaarawan ni Lakan ay magiging perpekto. Sa paningin ni Lakan at Sariwa, si Luntian ay isang talunang asawa na sinusubukang bumili ng kapatawaran sa pamamagitan ng pagsisilbi. Ngunit sa likod ng bawat checklist na nilalagyan niya ng check, may isang hakbang ng paghihiganti na dahan-dahang nagkakabuhay. Gusto ko, ang mga bulaklak sa entrance ay purong puting rosas. Maarte na utos ni Sariwa. Habang nakasandal sa sofa, pinapanood si Luntian na nakikipag-usap sa florist. At ang carpet, dapat ay kulay ginto. Gusto kong maramdaman ng mga bisita na papasok sila sa isang palasyo. Tumingin si Luntian kay Sariwa nang may kalmado ngunit malamig na mga mata. Ginto at puti, ang kulay ng kadalisayan at kayamanan. Sige Sariwa, ibibigay ko ang gusto mo. Gusto ko ring maging maliwanag ang lahat para sa gabi ng pagdiriwang. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo ate, ngisi ni Sariwa. O nga pala, inimbitahan mo na ba sina nanay at tatay? Gusto kong makita nila ang tagumpay ko. Sila ang unang nasa listahan ko, sagot ni Luntian. Sa loob-loob niya, nandidiri siya. Inimbitahan niya ang mga agusan, ang kanyang mga kamag-anak na tumalikod sa kanya kapalit ng perang galing sa nakaw. Gusto niyang nandoon sila para makita kung paano guguho ang pundasyon ng kasinungalingang kinakapitan nila. Nang makaalis si Sariwa para magsiesta, mabilis na pumasok si Luntian sa kanyang pansamantalang kwarto at nilock ang pinto. Kinuha niya ang kanyang laptop at tiningnan ang guest list. Bukod sa mga politiko at negosyante sa Surigao, Banwa, inimbitahan din niya ang mga kinatawan ng media at ang mga board members ng kumpanya at ang pinakaimportante, ang mga taong may hawak ng mortgage ng Hacienda Malaya. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang tawag mula sa isang hindi rehistradong numero. Hello? Bulong ni Luntian. Ma'am, nakuha ko na ang resulta, sabi ng isang boses sa kabilang linya. Ito ang private investigator na binabayaran niya sa tulong ni Attorney Bailana. Ang DNA comparison sa pagitan ng buhok ni Gabriel, ang dating driver ni Lakan, at ng sample na nakuha natin sa labi ni Sariwa. Nararamdaman ni Luntian ang pagbilis ng kanyang tibok ng puso. Gabriel, ang driver na biglang tinanggal ni Lakan 3 buwan na, ang nakalilipas dahil sa insubordination. Ang lalaking laging nakikitang nakabuntot kay Sariwa noong mga panahong abala si Luntian sa Maynila. Ipadala mo ang dokumento ngayon din sa email ko at ang physical copy, iwan mo sa drop-off point na pinag-usapan natin. Utos ni Luntian. Pagkababa ng telepono, agad na lumabas si Luntian ng bahay. Nagpanggap siyang titingnan
ang mga dekorasyon sa garden, ngunit dahan-dahan siyang naglakad patungo sa dulo ng bakod ng hasyenda, malapit sa lumang puno ng mangga. Doon, sa ilalim ng isang bato, ay may nakalagay na isang makapal na brown envelope. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang envelope. Ang hangin sa paligid ay tila tumigil sa pag-ihip. Binasa niya ang unang pahina. Ang mga terminong pang-agham ay malinaw. Ang probabilidad ng paternity, 99.99%. Ang batang nasa sinapupunan ni Sariwa ay hindi kay Lacan. Ito ay kay Gabriel, ang lalaking pinagkatiwalaan ni Lacan bilang driver, ang lalaking naging kasabwat ni Sariwa sa pagbuo ng isang pekeng tagapagmana para makuha ang Hacienda Malaya. Napaupo si Luntian sa damuhan, isang halo ng galit, pait, at isang kakatwang saya ang lumuwal sa kanyang dibdib. Lacan o Lacan, bulong niya habang tumatawa ng mahina sa gitna ng mga luhang hindi na mapigil. Ang talino mo, di ba? Akala mo ay nakuha mo na ang lahat. Akala mo ay naisahan mo ang aswa mo. Pero ang totoo, ikaw ang pinakamalaking biktima sa larong ito. Naisip ni Luntian ang sakripisyo niya sa loob ng 10 taon. Naisip niya ang bawat gabi na inisip niyang siya ang may kulang. Ngayon, ang lahat ng yon ay nauwi sa isang pirasong papel na nagpapatunay na ang lalaking mahal niya ay isang hangal na pinaniniwalaan ng isang kasinungalingang isinaksak sa kanyang lalamunan. Tumayo si Luntian at pinunasan ang kanyang mga mata. Itinago niya ang dokumento sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso. Ito ang kanyang pinakamatinding sandata. Ito ang bombang sasabog sa mismong gabi ng kaarawan ni Lacan. Bumalik siya sa mansyon nang may bagong uri ng aura. Hindi na siya ang maputla at talunang Luntian. Ngayon, siya na ang arkitekto ng isang malupit na hustisya. Nadatnan niya si Lacan sa sala, umiinom ng whiskey at tinitingnan ang disenyo ng entablado. Luntian, siguraduhin mong ang champagne ay ang pinakamahal, sabi ni Lacan nang hindi man lang siya tinitingnan. Gusto ko, ramdam ng mga bisita ang yaman ng mga silang. Huwag kang mag-alala. Mahal? Sagot ni Luntian. Ang boses ay matamis na parang asukal, ngunit may talim ng lason. Handa na ang lahat. Ang catering, ang mga bisita, ang media, at ang espesyal na programang inihanda ko para sa'yo. Espesyal na programa? Tanong ni Lacan, bahagyang napalingon. Isang video presentation, ngiti ni Luntian. Isang pagbabalik tanaw sa 10 taon nating pagsasama at isang pagbati para sa bago mong buhay. Gusto kong lahat ng tao ay makakita kung gaano katatag ang binuo mong pamilya. Tumawa si Lacan at itininaas ang kanyang baso. Mabuti naman at tinanggap mo na ang tadhana mo, Luntian. Ganyan dapat. Isang masunuring asawa hanggang sa huli. Hanggang sa huli, Lacan. Bulong ni Luntian habang tumatalikod. Hanggang sa huling sandali na mayroon ka. Pumasok si Luntian sa kanyang kwarto at tinawagan si Attorney Bailana. Attorney, hawak ko na ang huling ebidensya, sabi ni Luntian. Ihanda mo na ang mga sheriff at ang mga pulis. Sa Sabado ng gabi, sa kalagitnaan ng party, isisilbi natin ang lahat. Sigurado ka na ba rito, Luntian? Tanong ni Bailana. Wala nang balikan ito kapag nagsimula na ang kaguluhan. Tumingin si Luntian sa kanyang sarili sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng malaya na sa takot. Attorney, 10 taon akong nakakulong sa kasinungalingan, sagot niya. Ang kaguluhang darating ay hindi gulo para sa akin. Ito ay ang tunog ng pagguho ng aking bilangguan. Ituloy natin ang plano. Ibinaba ni Luntian ang telepono at muling hinawakan ang DNA results. Ang kaba sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang malamig na kapayapaan. Ang entablado ay handa na. Ang mga biktima ay nakasuot na ng kanilang pinakamagagandang damit. At siya, ang direktor, ay handa na para sa huling hudyat. Isang gabi ng karangyaan, isang gabi ng tagumpay,
Iyan ang nakikita ng lahat sa labas ng mansyon ng Hacienda Malaya. Ang ginto at puting dekorasyon na hiling ni Sariwa ay nagliliwanag sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ang mga pinakamaimpluwensyang tao sa Surigao Banwa, mga politiko, negosyante, at maging ang mga lokal na mamamahayag ay naroroon, nakasuot ng kanilang pinakamagagandang damit, naghihintay sa pinakaaabangang anunsyo ni Lakan Silang. Nasa isang sulok si Luntian, suot ang isang itim na gown na gawa sa mamahaling lace. Kabaligtaran ito sa tema ng gabi, ngunit ang kanyang tindig ay parang isang reyna na handang bawiin ang kanyang trono. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang remote control na nakakonekta sa malaking LED screen sa gitna ng garden. Luntian, napakaganda ng ayos mo. Bati ni Lakan habang lumalapit sa kanya, hawak ang isang baso ng champagne. Ang mukha nito ay namumula na sa labis na katuwaan at alak. Salamat sa pag-oorganisa nito. Kita mo naman, lahat ay humahanga sa yaman at kapangyarihan natin. Ngumiti si Luntian, isang ngangiting malamig pa sa yelo. Lahat ay para sa iyo, Lakan. Gusto kong maging hindi malilimutan ang gabing ito. Mahal, tayo na. Tawag ni Sariwa mula sa entablado. Nakasuot ito ng isang puting-puting gown na tila isang ikakasal. Ang kanyang tiyan ay bahagyang nakabukol at ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan habang tinitingnan ang mga bisita. Umakyat si Lakan sa entablado at inalalayan si Sariwa. Kinuha niya ang mikropono at tumingin sa karamihan. Magandang gabi sa inyong lahat. Masayang bati ni Lakan. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang aking ika-40 kaarawan. Ipinagdiriwang din natin ang bagong yugto ng Hacienda Malaya. Sa wakas, pagkatapos ng 10 taon na paghihintay, ang pamilya Silang ay magkakaroon na ng tagapagmana. Nagpalakpakan ng mga tao, ang mga magulang ni Sariwa na nasa front row ay abot langit ang ngiti. Tila ba sila na ang nagmamay-ari ng buong probinsya? At bilang pasasalamat, pagpapatuloy ni Lakan, may inihandang maikling video presentation ang aking asawa na si Luntian para sa ating lahat. Isang pagbabalik-tanaw sa ating tagumpay. Namayapa ang katahimikan, namatay ang mga ilaw sa garden at ang tanging natirang liwanag ay ang mula sa dambuhalang LED screen. Pinitik ni Luntian ang remote sa kanyang kamay. Nagsimula ang video sa mga larawan ng Hacienda Malaya, ang mga luntiang bukid at ang magandang mansyon. Ngunit makalipas ang 10 segundo, biglang nagbago ang musika. Mula sa isang malambing na kanta, naging isang mabilis at nakakakabang tunog ito. Ang unang lumitaw sa screen ay hindi larawan ng mag-asawa. Ito ay isang scanned copy ng isang bank statement. Isang pulang bilog ang nakatutok sa pangalang Agusan Heights Development at ang milyon-milyong pisong inilipat mula sa kaban ng kumpanya. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Bahagyang napatayo ang mga board members ng Hacienda. Ano ito? Bulong ni Lakan. Ang kanyang mukha ay nagsisimulang mawawalan ng kulay, ngunit hindi tumigil ang video. Sumunod na lumitaw ang mga footage mula sa hidden camera sa loob ng silid-aklatan. Malinaw na makikita si Lakan at Sariwa na naghahalikan sa ibabaw ng lamesa ni Luntian habang pinagtatawanan ang kabobohan ng asawa. Maririnig ang boses ni Sariwa sa audio. Huwag kang mag-alala, Lakan. Kapag nakuha na natin ang hacienda, itatapon na natin ang tuyot na babaeng iyan. Patayin ninyo ang screen! Luntian, patayin mo yan! Sigaw ni Lakan, pilit na inaagaw ang mikropono. Pero ang mga technician na binayaran ni Luntian ay hindi kumikilos. Ang pinakamatinding bahagi ng video ay dumating. Lumitaw sa screen ang mortgage contract ng Hacienda Malaya. Ang pirma ni Luntian ay pinalaki sa screen at sa tabi nito ay ang pagsusuri ng isang handwriting expert na nagsasabing forged signature. Magnanakaw ka, Lakan! Sigaw ng isa sa mga magsasaka na nasa gilid ng party. Hindi totoo yan. Pakana lang yan ni Luntian.
Sigaw ni Sariwa, ang kanyang boses ay pumipiyok sa takot. Nagseselos lang siya dahil ako ang buntis. Ako ang may dala ng anak ni Lakan. Huminto ang video sa isang huling dokumento. Ito ay ang medical report mula sa fertility clinic. Ang mga salitang permanent infertility at zero sperm count ay tila mga neon lights na kumukurap sa gitna ng kadiliman. Baog ka, Lakan. Ang boses ni Luntian ay umalingaw-ngaw sa buong garden. Naglakad siya dahan-dahan patungo sa entablado. Ang kanyang muka ay walang bahid ng awa. 5 taon mo nang alam na hindi ka magkakaroon ng anak. Pero hinayaan mo akong magmukhang tanga. Hinayaan mo akong sisihin ang sarili ko. Napalingon ang lahat kay Lakan. Ang lalaking kanina ay mukhang hari. Ngayon ay mukhang isang basang sisiw na nanginginig sa hiya. At ikaw, Sariwa, baling niluntian sa pinsan. Kung baog ang asawa ko, kaninong bata ang dinadala mo? Kay Gabriel ba? Ang driver na tinanggal ni Lakan dahil nalaman mong nahuhuli ko na kayo? Sinungaling ka, ate. Peking dokumento yan. Ginawa mo lang yan para hiyain kami. Hiyaw ni Sariwa. Tumakbo siya patungo kay Lakan at yumakap dito. Lakan, huwag kang maniwala sa kanya. Anak mo ito. Alam mo kung gaano kita kamahal. Tumingin si Lakan kay Sariwa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa at galit. Pagkatapos ay tumingin siya kay Luntian. Luntian, sapat na ito. Binabastos mo ang party ko. Hindi pa ito sapat, Lakan. Malamig na sagot ni Luntian. Dahil ang katotohanan ay hindi nanggagaling sa akin. Nanggagaling ito sa taong nakakaalam ng kondisyon mo. Lumingon si Luntian sa madilim na bahagi ng entrance. Attorney Bailana, pakipasok ang ating espesyal na panauhin. Bumukas ang pinto ng mansyon. Isang lalaking nakasuot ng puting coat. Isang doktor na may hawak na orihinal na medical file. Ang dahan-dahang naglakad patungo sa entablado. Nakikilala mo ba siya, Lakan? Tanong ni Luntian. Ang kanyang nanangiti ay mas lalong lumalim. Siya ang doktor na nagsuri sa iyo 5 taon na ang nakalilipas. At narito siya para sabihin sa harap ng lahat kung ano ang tunay na kakayahan mo bilang isang lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Lakan. Napabitaw siya sa hawak niyang baso ng champagne na bumasag sa semento. Tulad ng kanyang tuluyang pagbagsak, tila gumuho ang langit sa ibabaw ko. Ang bawat salita ng doktor ay parang mga bala ng baril na tumatagos sa aking dibdib, isa-isa, hanggang sa wala nang matira sa aking pagkatao, kundi isang hungkag na balat. Ang pasyenteng si Lakan Silang ay may kondisyong tinatawag na azoospermia. Ang boses ni Dr. Arvin ay malinaw at walang bahid ng pag-aalinlangan. 5 taon na ang nakalilipas. Nang kumpirmahin ko ito, imposibleng makabuo siya ng anak. Narinig ko ang sabay-sabay na pagsinghap ng mga bisita. Ang mga taong kanina lang ay nakikipag-unahan sa pagkamay sa akin. Ngayon ay dahan-dahang umaatras. Tila ba may nakakahawa akong sakit. Ang kahihiyan ay parang asidong dahan-dahang tumutunaw sa aking balat. Gusto kong lamunin na lang ako ng lupa sa gitna ng engranding party na ito na ako mismo ang nagbayad gamit ang perang ninakaw ko. Lakan, mahal, hindi totoo yan. Bulong ni Sariwa, pilit na humahawak sa aking braso. Nagkamali lang ang doktor. Anak mo ito, Lakan. Maniwala ka sa akin. Tumingin ako kay Sariwa. Ang babaeng akala ko ay magbibigay sa akin ng lahat ng hindi na ibigay ni Luntian. Ngunit sa ilalim ng maliwanag na LED screen, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Isang takot na nanggagaling sa isang huling pagkakaipit sa sariling kasinungalingan. Bitawan mo ako. Sigaw ko sabay tulak sa kanya. Napaupo si Sariwa sa sahig. Ang kanyang puting gown ay nadumihan ng putik at natapon na wine. Niloko mo ako. Pinagmukha mo akong tanga sa harap ng lahat. Lakan Silang, isang baritono at awtoritadong boses ang pumutol sa aming pagtatalo. Mula sa madilim na bahagi ng garden,
Lumabas ang 4 na lalaking nakauniporme ng pulis kasama ang 2 sheriff at si Attorney Bailana Bukidnon. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa semento ay tila tunog ng martilyo sa aking kabaong. Ano ito? Utal kong tanong, kahit alam ko na sa loob-loob ko ang sagot. Mayroon kaming warrant of arrest para sa'yo, Mr. Silang, sabi ng opisyal habang ipinapakita ang isang dokumento. Kinasuhan ka ng qualified theft, estafa, at falsification of public documents. May sapat na ebidensya ang iyong asawa at ang board of directors tungkol sa paglustay mo ng pondo ng kumpanya patungo sa Agusan Heights Development. Naramdaman ko ang malamig na bakal ng posas na pumulupot sa aking mga kamay. Ang bawat click ng lock nito ay tila huling hantungan ng aking kalayaan. Ang mga bisita ay nagsimulang maglabas ng kanilang mga cellphone, kinukunan ang bawat segundo ng aking pagbagsak. Bukas, ang mukha ko ay nasa bawat headline ng balita. Isang magnanakaw, isang taksil, at isang lalaking baog na nauto ng sariling kabit. Nay, Tay, tulungan ninyo ako. Hiyaw ni Sariwa, gumagapang patungo sa kanyang mga magulang na nasa unahan. Ngunit ang aking biyenan, ang tatay ni Sariwa, na buwan-buwan ay tumatanggap ng lagay mula sa akin, ay tumayo ng tuwid. Sa halip na tulungan ng anak, isang malakas na sampal ang ibinigay nito kay Sariwa. Wala kang kwentang anak. Sigaw ng matanda. Ang muka ay nangingitim sa galit at hiya. Pinahiya mo ang pamilya Agusan. Akala namin ay nakahanap ka ng swerte, iyon pala ay basura ang dinala mo sa amin. Huwag ka nang babalik sa probinsya. Hindi ka na namin anak. Nay, pakiusap. Hikbi ni Sariwa habang nakahawak sa binti ng kanyang ina. Ngunit ang kanyang ina ay pabalasbas na binawi ang kanyang damit at tinalikuran siya, tila nandidiri sa sariling dugo. Doon ko nakita si Luntian. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, tila isang rebulto ng katarungan. Ang hangin ay dahan-dahang nagpapalipad sa kanyang itim na gown. Wala nang galit sa kanyang mga mata. Wala nang pait. Ang nakikita ko na lang ay ang isang malalim at nakakatakot na kapayapaan. Dahan-dahan, siyang lumapit sa akin. Huminto siya ilang pulgada mula sa aking mukha. Amoy ko pa rin ang bango niya. Ang bango ng babaeng 10 taon kong binaliwala. Heto na ang regalo ko sa iyo, Lakan. Sabi ni Luntian sa mahinang boses na ako lang ang makakarinig. Isang gabing hinding-hindi mo malilimutan. Inilabas niya ang 2 set ng dokumento mula sa kanyang daladalang folder. Iniabot niya ang isa sa akin at ang isa ay inilaglag niya sa tapat ni Sariwa. Petition for annulment of marriage. Basa ko sa pamagat ng dokumento. At writ of eviction? Simula ngayong gabi, ang Hacienda Malaya ay sarado na para sa iyo, Lakan. At para sa iyo rin, Sariwa. Wika ni Luntian. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa paligid. Ang utang na ginawa mo, gamit ang peking pirma ko, ay nabayaran ko na sa tulong ni Attorney Bailana at ng mga totoong kaibigan ko sa negosyo. Ang hacienda ay mananatili sa ilalim ng pangalang Marikit. Ang pangalang Silang, burado na sa lupang ito. Luntian, pakiusap. Mahal kita. Sububok kong magmakaawa. Ngunit bago ko pa matapos ang sasabihin ko, hinila na ako ng mga pulis. Dalhin na siya sa presinto. Utos ng opisyal. Habang hinihila ako palayo, lumingon ako sa huling pagkakataon. Nakita ko si Sariwa na umiiyak sa gitna ng mga naglipa ng basura ng party, mag-isa at itinakwil. At nakita ko si Luntian nakatalikod sa amin habang dahan-dahang pinapatay ang mga ilaw ng mansyon. Ang Hacienda Malaya ay muling nababalot ng kadiliman. Ngunit sa pagkakataong ito, alam kong ang kadilimang yon ay hindi na para sa akin. Ito ay ang huling sulyap sa paraisong ninakaw ko. At ngayon ay tuluyan ng binawi ng tunay na nagmamay-ari. Wala na ang pera, wala na ang kapangyarihan, wala na ang pangalan. Ang tanging natira sa akin
ay ang tunog ng sarili kong mga hakbang patungo sa madilim na selda. Tahimik na ang Hacienda Malaya. Ang ingay ng kahihiyan, ang hiyaw ng galit, at ang tunog ng mga sirena ng pulis ay napalitan na ng bulong ng hangin sa mga dahon ng niyog. Sa gitna ng malawak na garden, nakatayo ako habang pinagmamasdan ang mga labi ng pagdiriwang na naging libingan ng aking nakaraan. Ang mga gintong palamuti ay nakasabit pa rin ng bungi-bungi sa mga sanga. Ang mga puting rosas ay nalanta na at natapakan sa putik. Para itong isang abandonadong pelikula kung saan ang bida ay nagising sa gitna ng mga guho. Dahan-dahan kong hinubad ang aking sapatos. Hinayaan kong madama ng aking mga talampakan ang lamig ng hamog sa damuhan. Sa bawat hakbang ko patungo sa gitna ng garden, tila ba may bigat na nababawas sa aking dibdib. Iha! Lumingon ako at nakita ko si Nana Ginhawa. Nakatayo siya sa veranda. Yakap ang kanyang sarili dahil sa lamig ng madaling araw. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit may bakas din ko ng paghanga. Nana, pumasok na po kayo. Malamig na rito. Mahinahon kong sabi. Ikaw, Luntian, hindi ka pa ba magpapahinga? Tapos na ang laban, anak. Nakuha mo na ang hustisya. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking malamig na kamay. Umiling ako ng bahagya. Hustisya? Marahil, Nana. Pero ang katahimikang ito ang matagal ko nang hinahanap. Gusto ko lang munang mapag-isa. Tumango si Nana Ginhawa at marahang tinapik ang aking balikat bago pumasok sa loob. Alam niya na sa mga sandaling ito, ang tanging kailangan ko ay ang aking sarili. Naglakad ako patungo sa isang maliit na hukay na ginawa ng mga trabahador para sa mga basura ng party. Kinuha ko ang isang lighter mula sa aking bulsa. Mula sa isang kahon na dala-dala ko, inilabas ko ang aming wedding portrait ni Lacan. Ang larawang yon ay kinuha noong araw na akala ko ay ako na ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Tiningnan ko ang mukha ni Lacan sa larawan. Ang nangiti niyang mapanlinlang, ang mga mata niyang puno ng ambisyon na inakala kong pag-ibig. Kinuha ko rin ang mga pekeng dokumento ng kasunduan na ginamitan niya ng aking pirma at ang mga liham ni Sariwa na nahanap ko sa kanyang mga gamit. Siningas ko ang apoy. Pinanood ko kung paano dahan-dahang kinain ng apoy ang mga gilid ng aming larawan. Ang mukha naming dalawa ay unti-unting naging abo, naglalaho sa itim na usok na tinatangay ng hangin ng Surigao-Banwa. Kasabay ng pagtupok ng apoy sa mga papel na yon ay ang pagtunaw ng huling hibla ng sakit sa aking puso. Hindi ko na nararamdaman ng galit. Wala na rin ang pait. Ang tanging nananatili ay ang isang malawak na espasyo sa aking kaluluwa. Isang espasyong handa ng mapunan ng bago. Napakagandang apoy para sa isang madilim na gabi. Isang boses ang bumasag sa aking pagmumuni-muni. Hindi ito boses ni Lacan at lalong hindi boses ng sinumang tauhan sa hasyenda. Ito ay isang boses na pamilyar, ngunit matagal ko nang hindi naririnig. Isang boses na may lalim at katiyakan. Lumingon ako at sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang natitirang chandelier, nakita ko ang isang lalaki. Nakasuot siya ng itim na polo. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng kanyang bulsa. Si Alon Banwan. Si Alon ang dati naming mahigpit na karibal sa negosyo ng asukal. Siya ang lalaking ilang beses na sinubukang pabagsakin ni Lacan, ngunit laging nananatiling matatag at tapat sa kanyang prinsipyo. Matagal ko na siyang iginagalang dahil sa kanyang talino, kahit na madalas kaming magkatapat sa mga bidding. Mr. Banwan, bati ko, habang pinupunasan ang mantsa ng abo sa aking kamay. Hindi ko inasahang may bisita pa ako sa ganitong oras. Akala ko ay umalis na ang lahat ng mga buwitre. Ngumiti si Alon, isang nangiting hindi katulad ng kay Lacan. Ang kanyang nangiti ay payak at walang itinatago. Hindi ako pumunta rito bilang buwitre, Luntian.
Pumunta ako rito para masiguradong ayos ka lang. Tulad ng nakikita mo, nagsusunog na ako ng mga basura. Sabi ko, sabay turo sa apoy. Lumapit siya sa tabi ko at tumingin din sa nagbabagang mga abo. Minsan, kailangang maging abo ang lahat bago tayo makapagsimulang muli. Ang Hacienda Malaya ay kailangan ng isang bagong pundasyon. Isang pundasyong hindi gawa sa kasinungalingan. Tumingin ako sa kanya, nagtataka. Bakit ka narito, Alon? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ni Lakan para sirain ang pangalan mo? Dahil alam ko na hindi si Lakan ang utak ng hasyenda. Diretsahang sabi niya habang nakatitig sa aking mga mata. Alam ko na ikaw ang nagpapatakbo ng lahat at ngayong malaya ka na sa kanya, gusto kong mag-alok ng isang bagong simula. Hindi bilang karibal, kundi bilang kasosyo. Natahimik ako. Ang hangin ay tila naging mas presko. Isang taon, marahil ay hindi ko ito paniniwalaan. Pero ngayon, sa harap ng mga guho ng aking nakaraan, ang alok ni Alon ay tila isang liwanag sa dulo ng tunnel. Hindi ko pa kayang magtiwala muli sa kahit na sino, Alon. Tapat kong sabi. Hindi ko hinihiling na magtiwala ka agad. Sagot niya habang iniaabot ang isang maliit na card. Hinihiling ko lang na huwag mong hayaang mamatay ang Hacienda Malaya kasabay ng pag-alis ni Lakan. Maraming tao ang umaasa sa iyo at narito ako kung kailangan mo ng katuwang na hindi ka tatraydurin. Kinuha ko ang card, Alon Banwan. Ang pangalan niya ay parang isang alon na dahan-dahang humahaplos sa dalampasigan, nagdadala ng bagong pag-asa. Salamat, bulong ko. Tumango siya at dahan-dahang tumalikod para umalis. Huminto siya sandali at lumingon muli. Luntian, bagay sa iyo ang itim, hindi dahil sa nagluluksa ka, kundi dahil sa dilim. Mas nakikita ang liwanag ng isang bituin. Huwag mong kakalimutan yan. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng garden habang dahan-dahang namamatay ang apoy. Ang langit sa silangan ay nagsisimula nang maging kulay ube at rosas, ang tanda ng pagdating ng umaga. Tumingin ako sa mansyon ng Hacienda Malaya. Hindi na ito ang bilangguan ko. Ngayon, ito na ang aking palasyo. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, huminga ako ng malalim ng walang halong kaba. Malaya na ako, tunay na malaya. Ngunit sa likod ng aking isipan, alam ko na hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Ang pagbabagong buhay ay hindi lang tungkol sa pagtatapon ng luma. Ito ay tungkol sa pagharap sa kung ano ang darating. At sa pagdating ng bagong umaga, handa na akong harapin ang mundo ng mag-isa o marahil sa pagkakataong ito, kasama ang isang taong karapat-dapat sa aking katapatan. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang yanigin ng iskandalo ang buong Surigao Banwa. Ngayong umaga, ang sikat ng araw sa Hacienda Malaya ay tila may dalang kakaibang ginto. Isang liwanag na hindi nakakasilaw, kundi nakakapagbigay ng init sa balat at katahimikan sa kaluluwa. Nakatayo si Luntian sa beranda ng mansyon, hawak ang isang mainit na tasa ng kape. Wala na ang itim na gown ng pait at paghihiganti. Suot niya ngayon ay isang simpleng puting bestida na humahampas sa hangin. Ang Hacienda Malaya ay hindi na ang dati nitong anyo. Sa ilalim ng pamumuno ni Luntian, ang malaking bahagi ng lupain ay ginawa niyang isang kooperatiba para sa mga magsasaka at ang kalahati ng mansyon ay itinalaga niya bilang bahay kalinaw, isang kanlungan para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at kataksilan. Iha, handa na ang mga seedling para sa bagong taniman sa likod. Bungad ni Nana Ginhawa. Ang matanda ay tila bumata rin ng hitsura. Nawala ang mga gatla ng pag-aalala sa kanyang noo. Salamat, Nana. Susunod na ako pagkatapos nito. Ngiti ni Luntian. Kumusta ang mga nanunuluyan sa bahay kalinaw? Maayos sila, Luntian. Si Elena, yung bagong dating noong 1 linggo, nagsisimula na ring makipag-usap sa iba. Sabi niya, ngayon lang daw siya nakahinga
ng maluwag ng walang takot sa kanyang puso. Sagot ni Nana ginhawa. Tumingin si Luntian sa malawak na luntiang bukid. Doon niya nakikita ang tunay na bunga ng kanyang laban. Hindi ang pera sa bangko, hindi ang pagbagsak ni Lakan, kundi ang kakayahang gamitin ang sarili niyang sugat para maging gamot sa sugat ng iba. Nitong mga nakaraang buwan, nakatanggap siya ng mga balita tungkol sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Si Lakan silang ay nananatili sa loob ng selda. Hinihintay ang pinal na desisyon para sa mga kasong qualified theft at falsification. Nabalitaan niyang madalas itong mag-isa, itinakwil ng mga dati nitong kaibigan sa negosyo, at wala nang natira sa pangalan, kundi ang mantsa ng kahihiyan. Si Sariwa naman ay balita niyang nanganak na sa isang maliit na paupahan sa lungsod. Ang lalaking si Gabriel ay tuluyan ng naglaho matapos makuha ang huling pera ni Sariwa. Ang kanyang pinsan, na dati ay nangangarap ng seda at ginto, ngayon ay naglalabada para lamang may pambili ng gatas ng anak. Minsan, naisip ni Luntian na tulungan ito, ngunit alam niyang may mga aral na kailangang matutunan sa pinakamahirap na paraan. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Minsan, ang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag nang lumingon pa. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang pumasok sa gate ng hasyenda. Huminto ito sa tapat ng mansyon at lumabas si Alon Banwan. May dala siyang isang folder at isang maliit na bungkos ng mga sariwang bulaklak. Hindi mamahaling rosas, kundi mga ligaw na bulaklak na matatagpuan sa kabundukan ng Bukidnon. Magandang umaga, Luntian, bati ni Alon habang umaakyat sa beranda. Magandang umaga, Alon. Maaga ka yata para sa ating board meeting. Biro ni Luntian. Gusto ko lang masiguro na hindi ako mahuhuli sa pagtanaw ng bukang liwayway kasama ang pinakamatapang na babaeng kilala ko. Tapat na sabi ni Alon. Iniabot niya ang mga bulaklak. Para sa'yo. Simbolo ng katatagan. Kinuha ni Luntian ang mga bulaklak at inamoy ang mga ito. Salamat, Alon. Sa lahat. Sa pagiging kaibigan, sa pagiging kasosyo, at sa pagturo sa akin na hindi lahat ng lalaki ay tulad ng nakaraan ko. Luntian, ikaw ang nagturo sa sarili mo niyan. Sagot ni Alon. Ang mga mata ay puno ng paghanga. Ang Hacienda Malaya ay buhay dahil sa iyo, at ang kinabukasan nito ay mas maliwanag pa kaysa sa inaakala mo. Naglakad silang dalawa patungo sa gitna ng taniman. Sa bawat hakbang ni Luntian, nararamdaman niya ang tibay ng lupang kanyang tinatapakan. Ang pangalang Luntian ay nangangahulugang buhay, pag-asa at kasariwaan. At ang Malaya ay ang kalayaang hindi na kailanman muling mananahan sa ilalim ng anino ng iba. Huminto siya at tumingin sa langit. Ang huling bakas ng gabi ay tuluyan ng naglaho. Sa harap niya, ang buong mundo ay naghihintay, hindi bilang isang labanan, kundi bilang isang pagkakataon. Dito nagsisimula ang tunay na kwento, bulong ni Luntian sa kanyang sarili. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting hindi napilit, kundi nanggagaling sa isang pusong buo, malakas, at tunay na malaya. Ang kwento ni Luntian ay nagtuturo sa atin na ang pag-ibig ay hindi dapat maging dahilan ng ating pagkabulag. Ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano niya kayang magtiis, kundi sa kung paano siya bumabangon mula sa pagkakadapa. Ang katarungan ay maaaring matagal dumating, ngunit sa huli, ang katotohanan ang palaging magpapalaya sa atin. Huwag matakot na iwanan ang mga taong tanging pait lang ang hatid dahil sa labas ng kanilang anino, doon mo matatagpuan ang tunay na liwanag ng iyong sarili. Maraming salamat po sa inyong matiyagang pakikinig at pagsunod sa kwento ni Luntian at sa kanyang makapigil hiningang paglalakbay sa Hacienda Malaya. Sana ay naging inspirasyon ito sa inyong lahat, lalo na sa mga kababaihang dumadaan sa pagsubok
sa kanilang mga pamilya. Ano po ang inyong masasabi sa naging wakas ng kwento? Karapat-dapat ba ang naging tadhana ni Nalakan at Sariwa? I-comment niyo po ang inyong mga saloobin sa ibaba. Gusto rin naming malaman kung anong genre o tema ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod. Isang kwento ba ng muling pag-ibig o isa pang matinding drama ng paghihiganti? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.